Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Judge Ginan. Judge Ginan, Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Ginan. Kay Judge Ginan, Judge Ginan, Judge Ginan, Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Ginan, Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Gian nandyan. Kay Judge Gina nandyan. Tangina na ito. Kala mo, lakas mo. Nagbabattle pa tayo. Yung mga round ko, i-breakdown mo. Maya kay Judge Ginan, no? Game! Di pansin gaano kahina kasi sa flip top siya sikat. Pag vid dyan, Judge Ginan kasi instant na react. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, another tournament review tayo ngayong gabi. So kung mapapansin nyo or kung i-check nyo, more on tournaments yung naging reviews natin for the past 4 days. Dalawang isabuhay quarters, dalawang samsaman, diba? Samsaman 2 quarters. Ngayon naman, I'm hoping na ma-upload din ng Motus yung kabilang bracket na semis kasi I'm planning to dalawang battle din sa Motus para dala-dalawa, 'di ba? Tapos balik tayo ng isabuhay kung sakaling uploaded naman na yung Raffian tsaka Kilan. So ganun yung magiging natin takbo. Tapos i-check ko rin kung may update na sa Pulo, may update na sa FRBL, so I'll check it, 'di ba? Pero 'yun, sa ngayon focus muna tayo sa Motus and I am hoping na ma-upload na rin yung kabilang bracket para mapagsabay natin at mapagdikit natin 'to. So 'yun, going back, Blaser versus Dave Denver. Parehas tropa yung dalawa guys. Parehas tropa. Parehas nakakabiruan. Parehas nakakausap personal. Parehas nakakaapiran. So, tignan natin kung ano yung magiging outcome ng battle na to. Rematch. Actually, rematch to. Itong battle na to. Rematch to kasi March 8, 2025 ata yun. Hindi ko alam kung March 8, pero last year, 2025, naglaban na sila, finals naman, ng Atmos 2 sa liga ni Vincent. Shoutout kay Vincent, nasa likod ni Sight. Shoutout. And andun ako nung live na yon. And ayun, ang ganda ng battle, dikdikan, pero ayun, sobrang naging stricto rin ng mga judges sa lines. I think meron na pag-usapan na 32 lines lang ata that time. Kaya, ayun. Diba? Pero, ayun. Going back, dalawa lang yung tanong dito. Makakadalawa ba si Blaser or makakabawi si Dave? Diba? So, ayun. Hindi ko pa napapanood yung mga clips nito sa Facebook. Even, ang dami nang kumakalat. Pero, yun. I choose to ignore. Kasi ay gusto ko mapanood to as, fresh, 'di ba? So 'yun, Blaser versus Dave Denver. Hindi na ako magbigay ng insights for sure kilala niyo naman yung dalawang to at parehas naman silang nasa flip top na. So, 'yun, game. Pinili niya mauna si Dave Denver. Unang banat para kay Dave Denver. Game. Tulat man. Game. Game. Kakatapos ko lang sa Jammy Sites last week. Sumakto namang nandiyan kami na. Kasi pagtapos ko sa JS, may Blaser na tatanggalin na. Siya si BL. Okay, ang simple, no? Punain ko lang 'yon. Ang simple nung bara. Ang simple kung paano nalaro ni Dave kasi sobrang naging ang tawag doon, sakto, 'di ba? Yung coincidence no? Coincidence ng ang lupit lang na Jammy Sykes, JS, Blaser, 'di ba? Blaser o Blazer
'Di ba? So sa mga ano, meron pa bang JS Prom ngayon, guys? Hindi ko alam kung may JS Prom pa. 'Di ba? I don't know. I don't have any idea kung may JS Prom pa. Pero sa mga nakasaranas ng JS Prom nung si third year and fourth year 'yun 'di ba? Gigets nyo yung linya ni Dave. And sobrang simple pero effective nun. Sakto namang nandiyan kami na. Kasi pagtapos ko sa JS, may blazer na tatanggalin. Simple, no? Pero Siya suntok si yun. BLZR. Blizzard. Gago. Di naman nagkakalayo. Kasi magmumukha rin naman tong si Blizzard kasi first round pa lang patay na to. Unong-una yung panalo nagawa mong kuhain, dude. Ngayong rematch, I will knock him out. Ito'y Pacquiao Morales 2. Kung madaling nakalusot to kay Kilua. Ang lalim nung pinaghugutan ng reference, no? Ang tagal na nun 'Di ba? Rematch, Pacquiao Morales 2. Ang daming pwedeng gawing reference ni Dave, no? Pero doon niya, yun pa yung yun pa yung napili niya. 'Di ba? So ang lang, pwedeng Israel Adesanya versus Pereira. 'Di ba? Kasi alam ko talo rin sa rematch niya, talo rin si doon, si Pereira, 'di ba? 'Di ba pwedeng ganoon, pero nagulat lang ako na Pacquiao Morales 2 yung pinagugutan niya nun. Yung panalo nagawa mong kuhain, dude. Ngayong rematch, I will knock him out. Ito'y Pacquiao Morales 2. Kung madaling nakalusot to kay Kilua, mas mahihirapan sa akin, brother. Ako'y panderby na sa web, kaya panis tong motherfucker. Kahit si Tobey Maguire o Peter Parker, di ako ma-handle. Kasi yung binigay niya sa yung spider, galing pa sa Hunter x Hunter. Okay. Wala ka nang makukuhang boto dito, agawad! Magiging madugo ang labang to. Bloodseeker kontra politiko, mamamatay tong tumatakbo. Round 1 pa lang, i-expose na ita. Kasi sabi ko kay Chanel 2022, wala kang kwentang tatay. Kailangan paalalahanan, pabayang ama. Sabi niya kay JN 2024, matatawag pabayang ama o matatawag pabayang ama. Huli ka, Balbon! Wala ka ditong maloloko! Tang ina mo, Blaser, magnanakaw ka ng pondo! Mga kurakot sa pililya, lalong-lalo na yung papa niyan. Kung ako nawala ng tatay, yung tatay mo hindi nawawalan. Kasi kung Ay, ginawang strength na ni Dave yung ginawa ng strength ni Dave yung palaging inaanggulo sa kanya about dun sa father niya. 'Di ba? Na yun nga na namatay yung father ni Dave at madalas nagiging anggulo sa kanya yun. At ito ginagamit ni Dave ngayon as a strength na, hindi na as weakness. 'Di ba? So, ayun. nawawalan. Kasi kung usapang nakawan, tong kagawad walang katerno. Panay flex ng luho itong nerdo, kala mo talaga galing sa sweldo. Kaya tong politiko mapapatalsik hanggang mawala na sa torneo. At di na maabot yung pedestal kasi pinababa ko na ng pwesto. Okay. Pinababa. Pera ng taong bayan, hinahakot. Walang pinipilit, tigas. Sa bagay nang galing din pala sa baha, kaya sanay nang may nililimas. Lalamang ka lang sa pangungurakot, pero sa sulat wala kang ititindiblas. Nagnanakaw ka lang sa kaba ng bayan, pero sa battle marami ka pang kakainin bigas. Kasi pagtapos ng finals natin, ako yung mas marangkada. Kita naman sa mga sumunod na labang ko. Na-recognize pa nga ng hari at ibang mabigat sa larangang to. Di mo ba yun napagtanto? Di sa niyayabang ko. May blaze ka lang sa rap name pero mas naging mainit pangalan ko. Kampiyon ba to?
Pagtapos ng laban namin, tinalo ni Anthony Metlucid. Ginawawa sa laro. Lumabas pagka-inconsistent habang ako sa battle rap palumpalo. Ang pangit ng run netong Bano, insane. Title holder nyo ba to? Pues kung wala sa dugo mo pagiging champion, ako na magdo-donate sa'yo. Tangina, tapos inaasar mo pa ang taga-bundok. Panay nature trip. Estado ko yung pinagtatawanan. Pues tong inaasar mong Ganda nun, no? Kung wala sa dugo, kung wala sa dugo mo pagiging kampiyon. Title holder nyo ba to? Pues kung wala sa dugo mo pagiging champion, ako na magdo-donate sa'yo. Inlupit nun. Tangina, tapos inaasar mo pa ang taga-bundok. Panay nature trip. Estado ko yung pinagtatawanan. Pues tong inaasar mong taga-bundok, panay nature trip, malaking tent na yung nilalapagan. Habang ikaw pang match point pa rin. Woo! Malaking tent na yung nilalapag. Metro tent. Metro tent yung inaano niya doon. Yun nga, yung kay Jamie Sykes, 'di ba? Ayos. Ayos. Tapos sabay ikaw match point pa rin. Pinagmukha ni Dave na actually yun naman talaga yung pinakapunto niya dito, na yung difference nila, yung gap ng career nila, na after mo mag-champion, natalo ka ng 2 beses, ako mas umarangkada. 'Di ba? Tapos yun, hindi natapos doon eh. Nagtuloy-tuloy yung differentiate ni Dave Denver, ni Didi kay Blaser in terms of career. 'Di ba? So nagtuloy-tuloy. Ayos. Asar mong taga-bundok, panay nature trip, malaking tent na yung nilalapagan. Habang ikaw pang match point pa rin. Woo! Habang ikaw pang match point pa rin. Itong rapper na mukhang hulglum, pinagbigyan lang ang ilaya pero di makawala sa close room. Your doom! Iwang ka sa akin sa kalakaran. Kung susubukan nyo rakan, mahiya ka na lang. Kasi paano mo iyayabang sa akin na tinalo mo ko kung mas marami ako sa iyong maipagmamayabang? Aray. Kita naman na ako yung Pinuntuhan. lamang. Kaya halata sa'yo yung takot. Kung nung finals, inabot mo ko sa finals, di ka na makakaabot. Gigil si Dave. Gigil si Dave, makabawi. Gigil si Dave sa lahat ng aspeto. Sa technical, sa punto, sa punchline. 'Di ba? Gigil at mabigat yung mga nagustuhan. Hindi ko lang masyadong na-appreciate siguro. Ito shoutout kay Dave. Pero may isang angulo si Dave dito na hindi ko masyadong na-appreciate, or siguro dahil gas-gas na yung kagawad, pondo, ninakaw. So halos lahat ata ng battle ni Blaser na na-review ko simula nung naging kagawad siya, puta, lagi nang ginagamit na angulo sa kanya. So para sa akin gas-gas na 'yon. So but na lang nag-switch si Dave ng angulo, kasi kung bababad si Dave sa kagawad angulo, yung nakaw pondo angulo, baka baka hindi maging ganito kalakas to. 'Di ba? So ayun, shoutout kay Dave, kasi para sa akin naging creative siya doon. Para sa akin nag-isip siya ng iba't ibang punches. Nag-isip siya ng iba't ibang angulo para bigyan ng malulupit na punchline, mga punches si Blaser. Yung pagiging technical, 'di ba? Kung nakaisa ka sa finals, 'di ba? Ano 'yan? Ano yung ender niya? Kung inabot mo ko sa finals, tapos kung nung finals, inabot mo ko sa finals, di ka na makakaabot. Yun, ang ganda ng ender. Pang-ender talaga yon. Para sa akin, pang-ender talaga yun, na tama lang na andun yun. Kasi pang-close, parang nail in the coffin na yung datingan nun eh. 'Di ba? Marami pang magandang linya si Dave dito, mabibigat. So, ayun. Na may mga joke, well-rounded, no? Kita niyo yung pagiging well-rounded ni Dave. Umpisa may jokes, 'di ba? Tapos nag-switch ng angulo. Tapos technical, punto. Ang lupit nung yung inaasar na taga-bundok, tapos malaking tent na yung nilalapagan. Ang grabe yun, nastig nun. Tapos yung yung ender, 'di ba?
So, yun, para sa akin, yung ano pa, sorry, nakalimutan ko. Yung ano, yung pag-embrace niya sa madalas na ginagamit na angulo sa kanya, which is yung sa father niya. 'Di ba? In-embrace na niya 'yun, nakasama na niya sa sulat na kung namatayan ako ng tatay, ikaw di nawawalan. 'Di ba? So, alam mo 'yon na inatake ni Dave yung sarili niya, pero yung dating is mas malalim yung nakatara kay Blaser. 'Di ba? Ganon. So, anyway, round 1 ni Dave, para sa akin, almost perfect. So, almost perfect lang siya for me kasi, yun nga, yung angulo ni Dave about dun sa kagawad, medyo hindi ko siya nagustuhan kasi nagasgas na yun. So, medyo, nawala yung momentum dun sa part na yun. Pero, the rest, after that, nakuha naman ulit ni Dave. So, yun, bawi, Blaser. Kailangan mong bumawi. Tangina, bawi. Okay? Yeah! Nakulong daw ako sa close room. Banat mo, weak, Dave. Gago ka ba? Nag-TIU na ako. Nauna ako sa'yo mag-big stage. So, tinitira mo si Kagawad, yung banat mo, basura. TIU? At least sa real... Sino kalaban niya doon? Si ano? Sino kalaban niya doon? So, tiko ka ba? Nag-TIU na ako. Nauna ako sa'yo mag-big stage. So, tinitira mo si Kagawad, yung banat mo, basura. At least sa realidad, sa totoong buhay, yung pangalan ko may honorable sa una. Di ba? Gago, wala kang ayuda. Yo, game! Game! Pucha! Semis na pala. Eh, teka, sino to? Dave Denver? Muli tayong maghuhulugan parang sabay na nag-pay later. Sana baon mo mas better. Bagong angulo at haymaker. Daming nag-aantay sa rematch na parang Pacquiao at Mayweather. Binigyan ulit ng blazer. Ang kulit ah. Si Dave kanina may angulo na, I mean may linya na Pacquiao Morales 2. Tas ito naman Pacquiao Mayweather. Puta, ano bang meron kila Pacquiao ngayon? Ay, ang dami ah. Puro kumbaga in demand ah. Better. Bagong angulo at haymaker. Daming nag-aantay sa rematch na parang Pacquiao at Mayweather. Binigyan ulit ng blazer. Oo, para lang formal. Tong kalaban kong mortal, binigyan ng suit na bagay para sa araw ng boreal. Walang weak na references, lahat ng bara mas brutal. Magiging weak lang pagkat pamatay ay lapis na ginagawang punyal. Kasi pinatay ko na rhyming. At walang silbi ang tsansa kung parehas lang ng kahahantungan. Kung nagmumulto, pasensya, kakahanap ko lang ng permanenteng pagbabaunan. San mang tour na magsalubong parang aso't pusang naghahabulan. Hanggat yung multo ang manawa, basta kasali ako, alam mo wala kang tatagusan. Sang kaluluwang ligaw, na ang hangad makasingit. Kaluluwang para madalaw, nag-aantay managinip. Fake choke. Nawala lang saglit. Butas na bang masisilip? Pagbibisita sa puntod, kailangan dapat tahimik. Iba yung pagkapilipit. Tugma-tugmang mga titik. Isasalansan ko bangkay si Siege, nag-aantay na sa gilid. Pangalawang salang mo sa blaze. Oo, pangalawa na hirit. Putahing paulit-ulit, dinaan sa apoy na para lang mga init. Di ba may rules tayo nung finals? Tama! Sagot ka muna. Tama? Sa pagsunod ko, walang compliment. Subukan mo yung comprehend. 32 lines ang usapan, wag tusawa mo boboksingin. Kaya akong iniisip ni Double D kung paano ko onsihin, ang iniisip ko yung title kung paano ko dodoblehin.
shit. Nag-aakala siyang niluto. Kurado daw nun mga bias. Panay reklamo kang dinaya, ba't sa rules? Di ka pumatas. Ay, Pumunto. may wak na Filipino traits. Kaya sa Pilipinas mas nalulubog, hindi proseso lang nabubulok, hindi yung utak ng nanonood. Walang problema sa batas, ang problema mga sumusunod. Alam kong gusto mong bumawi. Yeah. At matagal ka nang nag-aabang. Ang ganda Kaso nun. lang nabubulok, Ganda hindi na yung itong utak linya ng na to. nanonood. Walang problema sa batas, ang problema mga sumusunod. Yeah. Alam kong gusto mong bumawi. At matagal ka nang nag-aabang. Iba yung lumalamang sa puntos, nagkapuntos kasi nang lalamang. Kung pinatay kita, gusto mong bumawi at matagal ka nang nag-aabang. Iba yung lumalamang sa puntos, nagkapuntos kasi nang lalamang. Kung pinatay kita sa tamang oras, ngayon sa oras ka nagsasayang. Parang cremation day mo, Dave, kaya sa blaze ka mas madadarang. Lahat ng harang, lalamunin. Ubus ang hapag kainan. Ubusan ng angle, ubusan ng punto, para ubos ang paratang niyan. Wala nang beans, wala nang rules. Lubos lang mas gagalingan. Para pag walang didi sa finals, pati pants mo ubos ang madadahilan. Ano? May tulog ako dito. Pag sa utak ng mga hindi gising, ngayong matay nagdidilim, mas didiin mga pants ni Didi iiling. Sa sasapitin Tangina. para sa titulong, sa pedestal niya na hinihiling. Kung sa insane pinatay, pues dito sa motos kita ililibing. Putang inang battle to. Yeah. Tang inang yan. Sabi ko kanina kailangan bumawi ni Blaser, pero puta. Hindi yun yung ine-expect ko. Ine-expect ko makakabawi si Blaser, pero hindi ko ine-expect na ganun kalakas yun. Sobrang na-appreciate ko yun. Hindi kumuha si Blaser totally ng momentum sa ibang elements eh. Nakuha ni Blaser yung momentum sa estilo niya. Sa original na estilo ni Blaser. Technical, punto. Tanginang bigat nung mga ano niya dito, linya na dito. Dikit-dikit pa, hindi malalayo. Halimbawa, ito yung isang punto, tapos yung isang punto nasa kabila pa. Hindi eh. Tanginang dikit-dikit. Pagtapos dito, meron dito, meron dito. Kaya yung momentum, sobrang nakukuha niya eh. Kasi hindi pa tapos namnamin ng crowd nang nanonood yung punchline niya dito. May sumunod na naman, kaya dumodoble talaga eh. Yeah. Inang to. Putang ina. Ang hirap naman, round 1 pa lang. Okay, sige. Bigyan natin ng tabla. Okay, bigyan natin ng tabla. Tabla muna. Ayoko pang i-disclose na kay Dave yun. Ayoko pang i-disclose na Blaser yun. Itatabla ko muna sa 9 points. So, 9 points lang guys kasi si Dave Denver yun nga, may angulo siya na ginamit na para sa akin hindi na ganun ka-relevant, hindi na ganun ka-effective. Or siguro, mas magiging effective yun kung nagawa ni Didi ng mas creative na punto. Okay, so 9 points lang. Si Blaser naman, para sa akin yung second half niya kasi yun yung doon talaga nagkaroon ng momentum. Yung first half niya, including the rebuttals, hindi ko na masyadong iniscorean yung rebuttals kasi para sa akin hindi rin siya ganun ka-epektibo. Tumama pero hindi naman ganun ka-epektibo, or should I say hindi niya nakuha yung momentum sa rebuttals na yun. Tapos yun, slow start. Yun nga, yung marami nag-aabang ng rematch, Pacquiao Mayweather, 'di ba? So, medyo slow start siya doon. Wala akong masyadong quotables doon eh. 'Di ba? Unlike sa second half ni Blaser, doon na nagkaroon ng dikit-dikit na punto, 'di ba? Yun nga, yung finals, may rules tayo, 'di ba? Walang problema sa batas yung sumusunod, 'di ba? Walang problema sa batas, ang may problema yung sumusunod. 'Di ba? Yung hindi sumusunod pala. So, ang ganda nun, ang technical nun para sa akin, na-appreciate ko yung linya na yun.
'di ba? Tapos yun, ngayon yung wala ng beans, wala ng rules, 'di ba? Tapos dito kita ililibing. Maganda, 'di ba? Maraming quotable lines si Blaser sa second half ng round niya. Kaya yun, I think yung best score talaga sa round 1 is tie. So tie muna sa 9 points. Okay? So na-clarify ko sa inyo, na-justify ko sa inyo kung bakit hindi ko pinerfect si Dave, hindi ko rin pinerfect si Blaser. So 9 points top all muna. Round 2. Game. Wakang puta. Nakapag big stage na daw siya. Ayun ang yung ginigit, Chong. Pinagmamalaki mo yung TIU, ang liit-liit nun. Di ba? Pakina pa ni sa Metro 10 siyempre. Sabi niya nung laban namin, na siya daw si Gasol. Pero suot niya nung jersey si O'Neal. Kaya ako'y na-shock. Tapos binoto to ni M-Site, wow! Yung pinuntusan yung Nyaw, porkit ginamit si Gasol, puta nagustuhan ng Pau. Pau. Ayun, lakas yung laro niya dun, Agad din, no? Kahit mali na yung pangalan at yung linya pang ampaw, sinoportahan pa rin, there's only one name you can found. Oo, suportado niyan si Blaser. Gang. Oo, suportado niyan si Blaser. Kasi nung nagpa-adjust to ng battle kasi may right of way, pinayagan niya yan. Habang ako nung nagpa-adjust kasi may zoning, sabi niya, kaya mo yan tol, malakas ka naman. Tangina. In-expose si site. Gago. Binibigay mo tong si Blaze. Pwes sa akin niyang tututulan. Mensahe ko'y wag tutulugan. Kasi kung di mo aalisin tong apoy sa bahay mo, paulit-ulit kang masusunod. Ay! Time! Tong ina, tumayo yung balahibo ko dun. Tang ino, hindi pa rin tapos. So, goosebumps, oh. Yeah. Tama na. Mano ka na. Utang ina mo. Shit. Ulit. Habang ako nung nagpa-adjust, oo, suportado. At yun ay nagurado agad din, no? Yung pinuntusan yung Nyaw. Tang inang yan. Ang ganda nun. Ulit yung round 2. Di pa naman nakakalayo. No. Ayun ang yung Tangan ng layo na pala. Pero kasi isang buong eskema yun eh. Okay, ulit natin ha. Inang lupit, gago. Wakang puta. Nakapag big stage na daw siya. Ayun ang yung ginigit, Chong. Pinagmamalaki mo yung TIU, ang liit-liit nun. Di ba? Pakina pa ni sa Metro 10 siyempre. Sabi niya nung laban namin, na siya daw si Gasol. Pero suot niya nung jersey si O'Neal. Kaya ako'y na-shock. Simple, no? Simple nun, pero Tapos effective. binoto to ni M-Site, wow! Yung pinuntusan yung Nyaw, porkit ginamit si Gasol, puta nagustuhan ng Pau. Ayos. Ang linaw talaga nun. Pinagurado agad din, no? Kahit mali na yung pangalan at yung linya pang ampaw, sinoportahan pa rin, there's only one name you can found. Oo, suportado niyan si Blaser. Gang. Oo, suportado niyan si Blaser. Kasi nung nagpa-adjust to ng battle kasi may right of way, pinayagan niya yan. Habang ako nung nagpa-adjust kasi may zoning, sabi niya, kaya mo yan tol, malakas ka naman. Tangin, nung
Binibaby mo tong si Blaze? Pwes sa akin niyang tututulan. Mensahe ko'y wag tutulugan. Kasi kung di mo aalisin tong apoy sa bahay mo, paulit-ulit kang masusunugan. Okay. Tayo na solid. Pangalawang pasada sa round 2 ni Dave. Hindi yung impact ganun pa rin, ang lakas pa rin. So, context lang sa mga hindi nakakaalam, Mzite versus EJ Power, Ahon 7 ata yun. Hindi ko sa pagkakatanda ko, it's Ahon 7. Ahon 6. Ano bang ahon yun, puking ina? Yung may Sinyo Shei. Ahon 7 yun, di ba? O, regardless, hanapin nyo na lang. Mzite versus EJ Power. Nung time na yon, nasunugan kasi si Mzite. Nasunugan siya nun. And ayun, feeling ko sa pagkakaalam ko, parang gusto niyang magpa-adjust or sa na lang, kumbaga sa next event na lang. Pero hindi niya tinuloy yun. Pumunta pa rin siya. Kaya shoutout doon. Kaya nga may mga linya si EJ nun na about sa sunog May mga linya si EJ. Panoorin niyo, hindi niya pa napapanood. So yun, context lang. Kasi baka nagtatanong kayo, bakit may ganung linya si Dave na paulit-ulit masusunugan? Bakit nasunugan na ba si Zite? So mga ganun yung mga ganun yung magiging thought process niyo 'di ba? So yun, I'm giving info na yun nga, yung laban ni Blaser, laban ni Mzite at ni EJ Power, parang prior to that nasunugan sila Mzite. Kaya kung mapapansin nyo at kung mapapanood nyo yun or kung napanood nyo yun, may mga linya si EJ doon about sunog. Okay? So yun lang, context lang. Lakas, no? Pero kung di mo kaya, ako nagagawa para matupo ka na, Brad. Tsak na mamamatay na tong apoy na yung binubuhos ko lahat. Ano akala mo? 41 week lang yung agwat ng battle, diado na ako. Magagawa ng mahimlay. Tanga, di mo mapapatay yung tao, tol, na battle rap is life. Walang blaze sa akin. Sa init mo ako pangontra. Kontrolado ko tong heat parang Eric Spoelstra. Okay. Ito'y kain sa akin, Sai. Heat, Eric Spoelstra, yung coach ng Miami Heat, si Eric Spoelstra. Itong heat parang Eric Spoelstra. Ito'y kain sa akin, Sai. At sinama mo na rin si Siege para nagkalaman aking bituka. Kasi kulang tong hinain mo na Blaze, pampainit lang to ng sikmura. Kung nakalusot ka kay Kilua, pues sa akin mabibigo ka. Kung nakalagpas ka sa triangle, mawawala ka sa Bermuda. Hoy kuya, kala ko ba magaling ka mag-multi? Ba't yung rhyme scheme ni Apex kay Sayan na Joker type, Walter White, water pipe, ginamit mo kay Kilan? O iisa ulma. Di daw nauubusan, ba't sa syllables nag-i-house na? Panay banggit ng rhyming clinic, ba't nang dodoktor ka ng tugma? Takaina neto ni Blaser, pati rhyme scheme ninanakaw. Kami naghihirap ng ilang buwan, tas kukupit ka lang sa haring araw. Pasikat ka, boy! Pati sa pagnanakaw, walang patawad. Puta, para kang tanga. Talagang may magre-reklamo sa agawad. Kasi may baranggaya na. Baranggaya. Baranggaya na. Wordplay! Tang ina. Ang galing, no? Sabi niya kay Kilan, lunod ka sa aking lalim, di ka masasalba ng votes. Votes? Vovong puta! Vote yun! Kala ko ba sa wordplay matikas ka? Porkit magkatunog yung vote, tsaka vote, akala niya parehas na. Vote, parehas, bars.
tanga mag-wordplay. Netong kagawad na malibog. Di alam pinagkaiba ng vote. Tsaka vote pero namamangka sa dalawang ilog. Pero de, mag-isa lang yun sa buhay. Kaya hanga ako sa'yo, pre. Kasi sa umaga, single yan. Sa gabi, daming kinakantot sa kotse. Ay, gago. Kaya ka pala, Blaze, kasi in-hit ka palagi. Ayan, Gagi. asawa mo, iniwang ka tuloy. Kaya wala nang wordplay tungkol sa Blaze kasi ikaw naman yung naglalaro ng apoy. Ito ba yung tamang ehemplo sa barangay? Kantotero, magnanakaw, napakagunggong mo, di ba? Pues literal ka na nilang tatawagin na role model pag pinapagulong na kita. Di ba ganyan yung estilo mo? Multing naka-chismis? Question sa akin, puro hard lines. Binalik ko lang yung tira nitong Blaze, yun ang literal na backfire. Dating focus sa lyricismo. Ngayon sa issue, nagka-interesto. Naging nakakadiri ka na rin, kaya nawala na yung bilib ko. Kaya pinatulan sa gusto. Kahit ganyan linya lang diin, bro. Biruin mo para lang maabot ko yung pedestal, bumaba pa ako sa level mo. Ooh. Ito na yung masasabi kong complete package na Dave. 'Di ba? Na ano nito na hindi lang napantayan 'Di ba? Hindi ko pwedeng sabihin na pantayan ni Dave yung round 1 performance niya. Hindi ko pwedeng sabihin ganoon kasi tangin na ang ganda ng mga reference na ginamit niya dito, especially yung nagpa-adjust, pinayagan nung nagpa-adjust ako. Okay lang 'yan, malakas ka naman. 'Di ba? Yung pag-expose niya kay Mzite internally. 'Di ba kasi yung mga info na 'yon, internal 'yun It's between MC and organizer 'Di ba? Doon lang 'yun, ikot lang 'yun doon sa Motus pababa. Hindi Motus pataas. 'Di ba? Sila Mzite, yung mga MCs lang na nandun sa poster na 'yon, sila na nakakaalam mismo noon. Kumbaga sa kumpanya internal docs 'yon. 'Di ba? Kung alam mo yung baho ng kumpanya, syempre hindi mo ilalabas 'yun 'di ba? So in-expose ni Dave yung yung patakaran. Hindi siya patakaran. Basta in-expose ni Dave si Zite about dun sa change sked. Sobrang naging effective, 'di ba? Tapos yung apoy, 'di ba? Kung itong Blaze, hindi mo tatanggalin sa bahay mo, yung paulit-ulit kang masusunugan. Tangin, ang ganda ng context na 'yon, ang ganda ng angulo na 'yon. Okay, so powerful na Dave Denver rin nakita ko sa round 2. And tignan natin kung mapapantayan ni Blaser 'yon kasi napantayan, naabutan, nahihigitan ni Dave Denver yung round 1 performance niya, and titignan natin kung ganun din yung ipapakita ni Blaser. So game. Ang lakas ng round 2, tangin na. Hindi ka pa preparado Okay, game? Yeah! Nasabihan mo kong kantotero. Wala kang patunay. Tumatong malibog. Nalilibugan ka pag kay si Rhean nakalugay. Oo, dati nung long hair, di ba? Okay, game? Yeah! Sa mga MCs ng Rizal, real talk, taga-bundok lang si Dave. Di ba't aminado ka naman? Wala diyang alangan. Mula sa build ng katawan at maselan niyang paanan, kasi tricycle doon pahirapan. Talagang mahabang lakaran. Doon ka lang makakakita na mamasada, papasan. Gogo. Papasan. Pasang kita. Tol, saan ka punta? Pasang kita. Gago. Tangin ang witty ang puta. Effective yun gago.
Bad trip nga mga naglalasada yung dadaanan ng tarik. Para di sila maligaw, nagbabaliktad ng damit. Todo ingat mga rider. Yung kalye puro daw bitak. Kakaiba weather sa inyo, umuulan daw ng sibat. Yung lugar nyo, Pinuruhan. Malatakloban sa Yolanda. Mas mabangis pa ako sa hayop na tigring galing sa Sumatra. At makikita nyo sa live ang bawat bara masustansya. Maging sa bid palaging todo kolektor na adik sa subasta. Panay pa yan, nire-review ako ni Looney. Laging bukang bibig ni Didi. Ganon din tol yung kapitan nyo ah. Lagi ka nire-review sa CCTV. Ako di ko need ma-break it down. Ako'y naiiba ng tangi. Lalo't natus na yun sa Blaze, paano pa ako mahihimay ng hari? At sino bang tinalo nito? Si Blizzard? Sa color coding, daig pa boysin? O si C9 yung may tengang mala golden? Ako si Kilan, simpleng nakuhanan ng panalo naging stolen sabay. Camshot kay Kiluwa, gaspang ng puta, pinatial to just soap 10. Dalawang host yung biniyak na parang Rayan tsaka Oding. Puta. Tangina na bang meron kila Odin tsaka Rayan? Hindi ko talaga alam eh. Hanggang ngayon, question mark sa akin kung anong nangyari sa kanila eh. Yo. Oh, hinulog niya si Nine. Kasi kay Kagawa daw maniningil. Miski sa akin kapos si Nine. 10 ng kasali hindi palilibil. At kung sa 9 siya tumagos, kasi si 9 doon nagpipigil. Ako naman magpapatagos sa'yo ng 9 kaso millimeter. Pagka-upset niya kay C, gising na daw yung sleeping beast. Nanaig ka, overseas aggression, parang conflict lang sa Middle East. Walang ceasefire, panay hook. Jab mga pumusta dyan confused. Delikado aking straight tol na para bang Hormuz. Walang mga bara ko pang gera. Shit. Mga bara ko pang gera. Aking drive wala ng patid. Pag si Didi ang na-upset, baka yung masa ang magalit, malamang ibas ako ng pants. Manok nila nalagay sa target, lalo't gasolina ko mataas, talagang mas aaray ang market. Ako'y nabunaga ng Rizal, kung mismong to ay civil war. Kung nakakabitin par, pa-check sa replay yung hidden bar. Mahirap makita yung laman, parang nakatinted car. Walang nursery rhymes, panay punchline sa ulo ng bata, yung twinkle star. Kung tingin mo madiin na to, asahan mo hindi patol. Abangan mo sa aking round 3, bawat syllable, miserable. Okay, so andun na yung momentum eh. Guys, momentum nakuha ni Blazer. Pero nakita niyo naman siguro kung ano nangyari, 'di ba? Nagkaroon siya ng choke hindi mo siya pwedeng sabihin gahiblan choke lang eh. Kasi ang tagal nun. Lalo na sa ganitong klaseng tournament na semis at pedestal pa. Yung mga ganong dapa, yung mga ganong slip-ups, yung mga ganong stutter, yung mga ganong choke, sobrang laking laking factor nun sa overall performance. Once na mag-choke ka sa ganitong kataas na level ng tournament, wala na. Asahan mo yung round na yun, hindi ka na iboboto. 'Di ba? So, yun. Andun na eh. Sabi ko, consistent na Blazer din ah. Tapos biglang nawala, nag-choke. Sabi ko, putang ina, sayang. So, after ng choke, nakuha pa ba ni Blazer yung momentum? Hindi na. Kaya, sobrang critical ng performance niya dito. 10-8 in favor of Blazer pa yun, no? 10-8 in favor of Dave. So, round 1 tie, then round 2, 10-8 in favor of Dave. So, dahil sa choke na yon, lumamang si Dave ng 2 points.
And deserve din ni Dave yung perfect doon kasi sobrang ganda talaga nun. Sobrang lakas talaga nun. Okay, so overall, 19-17, up by 2 points si Dave. May round 3 pa. So, game. Tangina 2-0 na pag nanalo ba to putang ina nyo ha. Tangina, yung sabi na itong hayop na to. Binabantayan daw ako ni Kapitan sa CCTV. Itong blaze nyo sunog. Paano ako mababantayan ni Kapitan eh palagi yung tulog. Tapos taga-bundok daw ako. Eh yung mga letra niyang hinabi. Taka yung dali sa amin madami na. Ikaw ang dami mong dinadali. Ready ka? Wala. Champion ka pala? Ready ka? Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala sumobra sa lines ang yung kalaban. Kasi Gago. meron silang 32 lines house rules. House rules ha. Ibig sabihin para sa lahat. Pero pinagtataka ko tang ina. Ang dami nag-overtime nung event na yun tapos ako lang yung sinita. Nung napansin ni Vince na tagalit si best friend, tinawag mga hurado. Pinagpulong-pulong niya sila. Nag-usap-usap pa, di ba? Di nangyari yung ibang may sariling saloobin na hawa na sa opinyon ng iba. Pilit akong hinanapan ng mali para mailuklok niya yan. Oo, hinanapan ako ng butas para makalusot ka lang. At yan yung mga nangyari sa likod ng kamerang hindi nakuhanan. Pagcha-champion mo, kabulaanan. Kaya nga tayo pinagtapat para masabi ko yung katotohanan. Baka sabihin, umiiyak. Kaya ako naririto. Tanga, gusto ko lang baguhin yung sistema kaya ako sinasabi to. At wala akong balak bawiin yung basurang tropeyo mo. Akala niya kasi dun sa insane, ako'y nakatay na ko. Paano mo ako mapapatay, tol, kung may 1-up ako? Kaya Putang ina. takina mo! Kung may 1-up ako, kaya tang ina mo! Pinatato mo si Enigma sa binte! Hindi man lang pinag-isipan. Putang ina, maling-mali yan. Kasi pag sinabihan kitang break a leg, pati si Arik mamamalian. Pinatato niya si Enigma para sa liga makasali. Ganyan ang taktika mo, pare. Ako di ko na siya kailangan ipatato, sa tinta ko na lang bumase. Habang ikaw, nagpanggap na jowa ni Lax, pinatato si Arik. Nagpalakad kay Emsay tong barok. Ako di ko na siya... Nagpalakad kay Emsay tong barok. Nagpapalakad ka lang gago. Ako I can walk the talk. Tang ina mo. Nagpapalakad ka lang gago. Ako I can walk the talk. Tapos kinaulat mo pa ako sa battle. Akala mo talaga tatago sa bagago to. Alam mo bang sablay yung naanggulo? Kasi kung naghahabol ka pa sa akin, ibig sabihin di ka satisfied sa panalo mo. Aray! Kasi kita namang sa finals, mas Shit. naugayan. Kaya gusto niya akong maunahan. Alam niya kasing peke yung hawak niyang titulo, kaya may gusto sa akin patunayan. Patunayan. Pero wala yan. Tangina. Skills mo sobrang cheap, men. Narinig nyo na ba ito mag-flow? Ibang elements. Di ba puro 4-bar setup lang naman ang skill set? Nananalo ka lang kasi pinapaboran ka ng judge, ng host. Kaya nagkaroon ka ng achievement. Kaya walang espesyal sa'yo, blaserang meron ka, special treatment. Pero mahusay ka baka mo? Sakit Sa dedikasyon ko, walang katerno. Sabi nila, hard work beats talent. Ang problema, meron ako niyang pareho. Nung siya nagka-problema, pina-adjust yung battle. Kadiri ka, tang ina mo. Habang ako kahit may mabigat na pinagdadaanan na natili sa laro. Galing pa ako hospital, tol. 1 linggo agwat ng battle. Pero nanindigan tumayo. Walang excuse sa akin. Sasagasaan ko kayo. Ayun, lakas. Nag-battle rap ka lang para marami kang makantot. Pues magkaiba tayo sa ganto. Nagkakalat ka lang ng tamod. Ako ginagawa ko to para sa anak ko. Ooh. Kaya mag-focus ka na lang sa parating na eleksyon, kagawad.
Di ka na fit sa battle rap. Mag-focus ka na lang sa pagtakbo. Ako na bahala sa magiging runner-up. Putang ina mo, Dave. Ano, proceed na tayo. Tang ina, wala naman akong ano dun eh. Siguro, masasabi ko lang sa round 3 ni Dave, may konting slip-ups, may konting stutter, may konting choke, ganon, parang ganon. Pero the rest, lahat ng angulo, references, relevant lahat, effective lahat, direct to the point lahat, mabigat lahat. That's it. That's the only only comments eh. That's the only comment na masasabi ko eh. 'Di ba? So, itong round 3 sa tingin ko parang yung round 1 niya na he almost got it perfect. 'Di ba? Yung round 1, ano yung sinabi ko na may kagawad angulo si Dave na masyado nang gasgas yun para sa akin. Kaya hindi ko kayang bigyan ng perfectancy si Dave. Pero round 2, well-rounded na Dave Denver yun. Ang lakas nun. Nakita nyo naman, nakaulit pa ako, 'di ba? Umulit pa ako. Round 3, he got it almost perfect again. Pero dahil dun sa mga slip-ups na yon, stutter na yon, malaking kabawasan yun sa overall. Sabi ko nga sa inyo, sa ganitong high stakes na battle, sobrang nakikita or makikita yung ganong mga dapa. Kaya, ayun, 1 and 3 para sa akin, the same yung performance. Round 2 strongest eh. May round 3 pa si Blaser. Hindi pa uli ang lahat. So, game. Round 6 game. Walang jaka, dinadamay mo si kapitan nyo. Pangit mo ka duelo. Sige mamaya, pag lumanding yung mga punchline ko, at least tulog kayo pareho. Balita ko, malakas ka daw. Ang babae. Kaya si Maring Apple, give up. Kaya ang sipag niyan sa battle kasi ang habol, bilat. Kahit minor edad, agad patol si Cab, imbis na idol, i-black. Binigyang black eye niya si Mare, ginawang Apple, di up. Tanda mo pa ba si Baby? Si Jonalisa Padwal. Nangingiti yung puta. Kasintahan niya yung dati. Ang cute mo't mapalad. Kaso magaling si Maring Apple, oh. Nasulot ng banayad. Yung Double D, nagsalawahan, abay Diyos ko patawad, nung makakita lang ng Apple, si Adan natukso na kagad. Inalayan ng tula si Jonah ng madaling maasinta. Ginawa mong sining, pagiging sinungaling, kaya nabilog sa dikta, alam mo saan tayo iba. Ginamit sining sa maduming gawain nyo ng malimong napinta. Habang handa akong madumihan para sa sining kahit maligo sa tinta. Pero congrats sa battle mo sa pulo. Yung pukpukan marahas. Laban nyo ni D-Prop, ang lakas ng baser ng liga sa labas. Dinayo sa home court, literal. Yung battle tol, kabwisit. Ang hassle nun maisip. Habang panay ka technical, oh, may nagbabasketball sa gilid. Kung tamang flex ka ng apoy, panay crossover ka ng liga, lagay niyan sa akin negative, malalamig mga labi niya. Sagad yung init ko ngayon. Walang diskwento kada rima. Walang makikitang lamig sa akin kahit ekspertong masahista. Masahista. At sinasabihan mo ko, pinaparatangan mo ko magnanakaw. Akala, cheap shot niya gagana. Kasi eto combo ng kagawa, di lang punch, meron kickback pang kasama. Hanggat ikaw naman yung tumakbo, parang pondong sumalto, hindi lang kukurutan to. Bukod sa barangay pedestal naman sana ang gustong trono na uupuan ko. Pero tanong lang, bakit ka ba bungal? Gilagid, panay Blanco Pops. Ikaw ba naman mula ng bata, pacifier mo daw, hollow blocks? Wala. Pacifier mo daw, hollow blocks. Nag-choke pa, oh. Yung gap ng ipin, mula Pasig tapos road trip Patanay.
Madilaw-dilaw na may bulok o ano yan, cornic sa patay. Kung sanay sa ganyang angle, pagkat madalas siyang punahin, ako di lang ngipin, pati karir nito, sabay na kayang ugain. Kung hollow blocks, nangangata mo, pisjak sa diamante mo gawin. Malaya kang lumunok ng talo kapag mahirap mo yain. Hanggat sa tao tumanim at di na kayang burahin na kahit ata gumaling siya'y magpatalas tumalim. Pwedeng may tsansa ka manalo pero di kayang tuparin. At pwede lagi magtapat pero sa husay wala dapat usapin. Ito'y pamamaalam, Dave. Pati pants mo iyak malamang. Ina, nawawala talaga. Pati pants mo iyak malamang. Wala kang tronong uupuan, ibibigay ko, higaan niya lang. Hindi na pwede yung dikit. Hindi na lutong binabansagan. At tayo na, time na nga. Wala. Sorry. Wala, matik. Nag-give up si ano eh. Nag-give up si Blaser sa huling mga verses niya. Nag-give up siya. So, round 1 tie, 2 and 3, Dave Denver. 9, 10, 9, that's 28 points for Dave. Blaser naman, meron siyang 9, 8, and 7. Or 6, the 7. 24. Tama? 9, 8, 17 plus 7, 24. So, yun. 28 versus 24. Round 1 tie, 2 and 3, Dave Denver. So, malinaw. Motos Battle League. Siyempre gusto magla. Yan, kulab ko niyan online. Siyempre sana maraming salamat. Pero yun, boto ng Urado mag-a-advance sa finals. 5-0. Mag-ingay para kay Dave Denver. Yeah. Salamat kay Blaser. Gusto ko lang shoutout Killions kay Boss Aldrin, Wandamad Clothing, Arex Panda, Vladimir Tamad. Hustlers kay Boss Mers, Cubido kay Sergipi, Big Game Sportswear, Jungle Room, Shenyan, Xiaomi na MDC, FRBL, Siren, Legit TV, Judge Ginan, Odang, Romer, Thank you. Pagras, Elmo Canyeso, Kuya Angel, kay Elboy, Triskel yun, Kapatagan Community Chapter, ni Recto Cruz, at kay Apple may sa asawa ko yun. Itaas tayo sa finals. Ayun shoutout sa Siren Rapati League, sa Insane, sa FRBL, syempre, Motos Battle League, sa Flip Top Battle League, sa Distinctive, Dentalica Dental Clinic, sa Real Jokes, at sa tropang sumama kay Bon, kay OG Señales. Ayun, shoutout sa inyo. Bawi tayo sa susunod, ganun talaga, natatalo. Peace out. Yo, Zaki, binoto ko all 3 rounds. All three para rounds. kay Dave Denver. Actually, malakas naman sila pareho. Pero napakita ni Dave Denver yung levels to this shit. Alam mo yun? So, nalalamangan niya sa moments. Yes. Sa pati Punchlines. pacing. Pero quality ng rhymes, props pa rin kay Blaser doon. Sobrang tindi ng mga yung tugmaan ni Blaser lagi. Tsaka suabe yung delivery. Pero battle rap wise, Dave Denver talaga. Okay. Yo. Yo. John Pax. Binoto ko round 1. Ay, para sa akin yung round 1 tabla. Tabla. 2 and 3. Palitan nila doon. Kumbaga sa boxing, pareho silang tumumba. Kaya tabla ko yun. Pero pagdating ng round 2, mas umangat na yung pyesa ni Dave JD. din. Hanggang round 3, mas lutang na lutang pa rin kaya JD ako. Okay, pares kami. Yo, Cruz, binoto ko si Dave Denver. Para sa akin, nakuha ni Blaser yung round 1. Oh. Pero 2 and 3, kay Dave Denver, maliwanag yun. Round 1, para sa akin kasi mas maraming haymaker si Dave Denver, pero puro parang selfie bars. Samantalang yung kay Blaser, talagang patungkol kay ano. Tapos yung pa yung pinakamalakas na round ni Blaser. Pero Dave Denver pa rin, congrats. Nagpaliwanag ako. Binoto ko katiran si Dave Denver. Dave Denver kasi yung round 1 pala ni Dave Denver tsaka yung round 2. Obvious naman nakikita ko na yung mga matak na cutwords, mga bagay na blaze, yung point ka na gusto mo yan. Tapos yung round 3, kita naman na parang surrender na si Blaser. So, all day rounds Dave Denver. Yun, so Si Sur. binoto ko rin si Dave Denver. Round 1, binigay ko ng tabla. Sobrang dikit na laban.
At yung round 2 sa choke, medyo sa starter naapektuhan yung buong performance ni Blaser. Oo. So binigay ko yun. At sa round 3, medyo gusto pang bumakon ni Blaser pero kinabos pa rin siya doon. So tabla and then 2 and 3. So, pares kami ni Sur. Pares kami ni Zaki. Tama ba? Oo, Zaki ata. O basta, 2 o 3 ata yung naging kapares ko na hatol sa battle na to. So, ito gago, umabot tayo 1 hour. Hindi ko ina-expect to Naabot tayo ng 1 hour sa battle na to Ganun ko siya na-enjoy. Hindi ko napansin itong oras natin na 59 minutes na pala. 'Di ba? So, yun, umuulan pa rin, guys. Kung naririnig nyo, pasensya na, pero wala Ganun talaga sa Pinas. Anyway, so that's it. Dave Denver, tangina, congrats. Ang lakas mo dito. Kay Blaser naman, sayang hindi classic, hindi A-game na Blaser. Gusto ko sana A-game na Blaser, A-game na Dave para alam mo 'yun, salpukan talaga. Pero wala bumitaw si Blaser doon, nagkaroon siya ng problema sa performance. Si Dave naman consistent. So ngayon, waiting ako sa Famoso versus Siege and sana ma-upload na yun para ma-review na rin natin. Okay, so yun lang. Kita kayo sa next na review mga kumag. Peace out.